Mahirap tanggalin yung injector. Napilitan na tuloy magdumi ng kamay si Autorans. Sabayan mo dito, akyat din. Sige. Sagayin na natin, bigay na natin lahat. Kung ano yung mga pwedeng gawin. Medyo umangat. Yun na. Oh, Bob, tingnan mo na. O, sige. Lights, camera, action muna. Sabi ko na mas malakas mag-S to eh. Oh. Alaya. Oh, tapusin na yan. Oh, dali. Uwi pa ng Tarlac sila, sir. Oh, yun lang isa. Sabi ko, di bale, pag nasira, bayaran ko na lang eh. Walang gustong mga manira eh. Ba't ganun hindi ko matanggal agad? Sobrang dumi. Na-stuck. Ayan, hindi sila makapag-desisyon kung baka daw kasi masira, walang magbabayad eh. Kung nasira, di babayaran ni sir sa kanya yan. O, tanggal na. Kiklining na ni Chip yun. Ito na mga kapatid, ito na yung mga injectors. Ang hirap-hirap tanggalin itong isa. Napagod si matangkad natin. So ito, yung Ford, hindi natin nabuksan yun. Di ba sabi mo, nasa yun na yun, di ba? Dito. Patingin nga yung isa ng Ford. Hindi natin mabuksan-buksan yun. Yan. Oh, ito yun sa Ford, oh. Hindi namin nabuksan kasi iba talaga yung tornilyo. Oh. Mahal. 17,000 isa pala. Akala ko 15,000. Pero nung binanggit ko sa taga Ford, ano raw yun? Hindi daw yun original na Ford. Cheap. Replacement pa yun. Hindi pa yun original. Oh, ito, buksan mo na to. Magmamahal ang gasolina saka diesel. Ngayon, kaya itong may-ari ng Montero na yan, taga Tarlac, gusto niyang mapatipid yung kanyang Montero. Tapos medyo palyado pa nga kasi. Oo. Ipakita mo dito, RJ, tignan mo. Tignan mo kung gaano kadumi itong loob nung kanyang injector. Oo. Ito ayan, loob ng injector to. Ngayon, Chip, kung ganito kaitim, tapos susunugin dun sa chamber, anong kulay na usok nito? Puti o itim na sobra? Siyempre, itim na rin. Itim na rin. So, minsan, akala nyo, may problema kayo sa EGR, may problema kayo kung saan, yung pala, yung inyong injector mismo, napakadumi na. Ang dumi-dumi na. Sobrang dumi na. So, ito yung injector nozzle. Nozzle. Okay. Ano ang gagawin mo dyan para ito ay malinis mo? Yun nga, ihahasa lang natin. Hahasa mo sa anong panghasa mo? Ito, Kikikilin mo ba yun? Kikikilin mo? Ito, metal polish. O bakit metal polish ang gamit mo? Meron namang ibang panglinis. Kasi po mga kapatid, ang mahirap lang magkalas. Pero ngayon, panoorin nyo kung paano lilinisin ni Chip. Yun talagang magaling mag-DIY. O ito, DIY ito. Sige. Bakit metal polish? Para hindi magasgas. Para hindi magasgas. Ano lang naman eh. Yung pakikintabin lang naman eh. Kasi pag nagasgas, ano mangyayari? Sira na, wala nang kwenta. Bakit? Wala na, hindi na andar. Yung ano niya, yung matatanggal na ano doon na wala nang pressure. Oo, mawawala yung pressure yun. Kasi pag numipis lang ng konti yun, mawawala na yung pressure eh. Kailangan walang gas-gas. Makintab na makintab, madulas. Oo. Yan, ano yan, nililinis mo na yan? Ay, pressure injector. Yan. Oo. Yan yun. Oo. Anong tawag dyan? Di nozzle injector parts. O tingnan mo, parang chopstick lang kung titignan mo. Oo. Tapos hindi, paliwanag mo muna ano-ano yung mga pyesa na to. Oo. Sige. Kasi, hindi, lahat naman yan injector kung tawagin pagbuo na. Ipakita mo lang. Ito yung pinaka-nozzle tip. Nozzle tip. Ito yung binibili no? Yan, Bakit yan? Parang stock up Stock up na, hindi na mapahit. At siyempre, kung stock up yan, hindi makaganong-ganon yan. Hindi makaanong mabuto. Ito, mga spring. Ito pinaka-regulator niya. Yan. Okay. Ngayon, itong spring na to, nakita ko to, ginagato mo nung nakaraan. Bakit mo ginagato itong spring na to? Ay, doon lang ginagawa ko yun sa hindi electronic. Sa hindi electronic. Pero pagka electronic, hindi pwede. Hindi pwede. Yung nakita ko, nilalagyan mo ng yung manipis na aluminum na sir. ng coke in can. Kasi gusto kong mapataas yung pressure.
Pagka naman gusto kong mapababa ang pressure, paliliitin ko Oo, yung spring. pinaliliit mo yung ano niya. Yung spring. Oh, oo. spring. I-press mo lang. Kino-compress oo. mong gano'n, Oo. pe-press mo. So pag umina Ngayon, yung kung tulak ng spring, Mahina lalakas ang naman- pressure. Oo. Ngayon, Oo. kung gusto kong palakasin yung pressure, kinakalisuhan ko lang dyan. Kakalsuhan mo to para medyo Para tumigas yung spring. para tumigas. So ganun 'yon. Kasi makikita mo yung pag hindi pasado dito, di ba? Oo, dito yun. Pagka kung ano hinihingi ng... Oh, kasi bawat injector may kanya-kanyang pressure kung kailan siya bubukas, di ba? So ngayon, pagka hindi siya pumasa dito sa meter, sa opening pressure niya. doon ka na nag-a-adjust. Doon lang mag-adjust. Para magbalanse. Para magbalanse. Nagiging problema lang natin, kaya tayo nagpapabili minsan kapag ka nasira na mismo to. Oo, pag nasira na yung housing, hindi na yung mapatino, hindi na mapano. Hindi, papili ka na lang ng buo. yung electric dito, yung solenoid, yung coil. Kapag ka nasira na talaga yun, nagpapabili na tayo ng Buo. oo. buo. Pwedeng bago, pwedeng surplus. Pwede. Okay. So, Chip, lahat nung ginagawa mo na yan, magkano ang singil natin? Halimbawa lang. Hindi ko alam kung magkano sinilang dito. Okay. Ang injector cleaning po namin, mga kapatid, ay tumataginting na pinakamataas na yung 1.2 per injector at ang pinakamababa namin ay 600 per injector. Ngayon, nagkakaroon lang kami ng additional na charge kasi may mga injectors na kailangan mo pang kalasin lahat yung Intake manifold. intake manifold, mga fuel line. kakalasin. Oo. So, kinakalas na namin lahat yon. So yun yung nagiging dagdag na singil namin sa labor. Kaya ang maya-advise namin, kapag nagpa-cleaning kayo ng manifold, nagpa-adjust kayo ng kung ano-ano, mga barbula, pa-cleaning kayo ng EGR, isabay nyo na yung inyong mga injectors. Tulad nito, ito po ay galing ng Tarlac. Yung sasakyan na to, yung Montero, nakarating dito sa amin. Pero tignan nyo ang laman loob, napakadumi. So umaandar siya, pero magkakaroon kayo ng konting problema sa fuel efficiency niyan. Medyo malakas talaga yan sa fuel at minsan pumapalya pa. Ngayon, Chief, alam mo ba kung magkano ang singil ng mga malalaking calibration center per injector? Hindi ko pa alam. Hindi mo alam. Magkano ba singilan ngayon? 10,000. Isang injector. Isang injector. Sa mga ganito sa mga electronic, Oo. ika-calibrate. I-recondition. Ba't ang mahal? Nililinis lang naman. Oh, ganito lang naman ang gagawin. Kaya nga kayo na tinatanong kita, pag gusto mo na taasan ng pressure, kakalsuhan mo ng manipis na aluminum dito, yung coke can, di ba? No. Ngayon, kung gusto mo naman na pahinain yung pressure, ibabala mo sa gato, i-compress mo. Oo. Diba? Ganun lang. Oh. Tatanda mo lang ng caliper, Hmm. kung may nagbago o wala. Oh. Ngayon, kung sira naman yung nozzle tip, ito, Palitan mo. papalitan mo lang, may nabibili naman. May nabibili bakit naman. 10,000? Mura lang yan. Ha? Ang isa? Oo. Oh. Hindi ko naman po sinasabing mahal sila. Pero kung ganito lang din naman ang gagawin, mga kapatid, ang 10,000 ay napakalaking pera, 4 yun. 20,000. 40. Ay, 40,000. 40 milyon. So, siguro, last resort lang talaga yun. Maraming mga shops na pwedeng gawin to. Marami po tayo, mga magagaling na mga mekaniko. Kaya nila yan no? Dito kasi talagang si Chip lang Kaya lang, Oo kailangan meron silang may makina sila. meron silang gauge. So, Meron silang makina, may gauge sila na panlinis at yung mag-a-activate nitong electronic, itong electric solenoid nito. Electronic, Oo, kasi may mga pulse to Yung electric solenoid niyan, yan yung bubuga-bugang ganun. Magko-control nung wire, yung ano dito, yung magnetic. Magnetic. Yun yung solenoid, magko-control. So bubuga-buga siyang ganun. So, ito mga kapatid, 10,000 isa napakamahal. Pero yun yung last resort. Kapag ka talagang ginawa na namin, hindi pa rin umubra, mahina pa rin. Pero Chip, yung ibang ginagawa naman natin, pinabibili na talaga natin. Ang buo na. Buo na kasi meron naman Kasi tayong... hindi ko alam kung may nabibili nito. Yung nare-repair naman to na alis. Kaya lang, hindi na accurate Kung ito ang problema. Kung itong magnet, Papayag ka ba na ang babayaran mo 10,000 or mas mahigit pa sa 10,000, paparepair Bili mo ka to. na lang ng buo. Bili ka na lang. Nandiyan naman si Miss Rupa Rosario. Oo. Tapos nandiyan si Sir Ariel Sonorio, si Miss Rupa Rosario. Naku, pag nakita niyo yun, napakagandang babae po nun. Ma'am, papansit ka po rito Okay.
So, Chip, ito, kaya natin buuin to. Oo, siyempre naman. Pero kanina, di ba, pinupukpok na namin. Wala bang na-damage dun sa pinupukpok Wala ni naman. Ka Richard? Wala naman. Wala. Oo. Parang walang nangyari. Parang wala eh. Wala akong makita eh. Bakit ba napakatibay nito? Anong bakal ba to? Parang cast iron lang. Oo, Parang pundido, no? Parang pundido lang eh. Oh, parang pundido. Napakatibay na bakal. Anyway, kung ano ka man. So yun mga kapatid, mataas ang fuel ngayon, magmamahal ang gasolina, magmamahal ang diesel. Oo. Kapag po kayo ay nagpa-cleaning ng inyong mga EGR, ng inyong mga manifolds, lahat po yan, pag ginagawa nyo, idamay nyo na to. Mura lang naman ang singil namin dyan or yung ibang mga calibration shops, mura lang ang singil dito. Pero siguraduhin nyo lang na kaya po talaga nila kasi kung hindi, baka lalong dumami ang problema nyo. Baka umusok lalo. No? Para ako nasa Banawi ngayon. Ito yung hari ng Banawi. Ano ba yung ino-overall natin ngayon dito? Adventure. Adventure, parang hindi naman automatic transmission to. Manual. Manual yan. Manual transmission. Pati ba yan, alam mo? Siyempre. Di ka ba nalito dyan? Kinalas mo lahat yan, nakita ko eh. Hindi naman Wala ka pang, konting differential larga. hindi ka pa nakakalimot. Hindi pa. Itong mga estudyante mo, ito. Kumusta naman to? Eh, matatapos na yan. Ha? Matatapos na yan. Asan yung... Ano ba to? Ano ba to? Automatic transmission. Nang? Oh, nakalimot ka. Crosswind. Ano, di pa nakakalimot eh. Transmission Oh, dyan. ito, crosswind. Oh, ito, sino naman to? Ano naman ginagawa nito? Si Rudy F. Tapos si Gerald. Sinong bago mong helper ngayon? Ay, ito yung ayaw mag-overtime eh. Ha? Ito yung hindi pumapasok na Sabado eh. Sigurado, tama ang gawa ha. Ha? Baka pinahirapan mo. Ikaw dapat pag helper ka, binibilan na kinuha mo ng merienda. Ha? Yan, Hindi ka tuturuan yan. 45.6. O yan, buo na, kumpleto na. O. Yan, lahat. Hindi nyo lang nakita kung nagse-settings ng mga piston nito eh, saka piston ring eh. Ito, kanino to? Bago to ha? Montero yan. Petra Montero. Fortuner. Fortuner. Hindi ko silina. Ay, oo. Di ka tulina ba yun? Aisin din to. Aisin din niya. Pakibasa mo nga ano. Super helper. Di ka. O ano. Anong nakita mo nito? Sir. O, basa. Mike. Basa. Ayon. Ano? Aisin. Aisin. AW. Po. 43L. 43 LE. Yung ginagamit sa crosswind, 72L. 72 LE. Kaya 43. 43L. Tignan mo, halos parehas lang oh. Oh. Crosswind saka Fortuner, halos parehas lang yan. Kaya hindi na maliligaw si Gerald yan. Mga kapatid, ito po yung bago naming ano, mekaniko. Taga saan ka? Taga saan? San Juan po. San Juan. Anong lokal mo? Walang San Juan. Lokal na San Juan. Anong tungkulin mo ron? PD3 po. Oh, diba? PD3 yan. Eh, daming may mission eh, no? Ayun si Chick. Okay, Chick. Meron tayong bagong chemical na nagpapaganda ng buga ng injector. Oo. Isasabihin mo ba sa kanila kung ano yon? Huwag mo muna ipakita yung... Huwag muna. Oo. Basta meron tayong bagong chemical. Ito, oh. Takpan mo. Pag-aaralan ko pa to. Oh. Bagong chemical, oh. Ha? Ang ganda ng buga ng ano, no? Ng injector, no? Injector. Oh, sige, tago mo muna. Baka makita. Huwag mo pakita. O yan, mga kapatid. Okay. Ha? Walang kupas. So, 72 years old, oh. Anong oras na? Nagkape ba to? Oy, nagkape ba to? Kape, sir. Ay, ikaw ang trainee na hindi ka marunong. Kape, sir. Kape. Parang hindi ka trainee. Paano ka tuturuan yan? Dapat tatanungin mo, Chief, kape ka. Kukuha ka doon, hingi ka kay Glenn. Wala, hindi ka tuturuan yan. Ako, ilang panahon na lang kami dito, mga 40 years na lang kami sa mundo. Wala ka na matututunan. Pa-shoutout mo kay Ramon Bautista. Ay, oh, Chief! Saan yung mekaniko matanda? Naiwan po. Shoutout po sa kanya. Sige po. Tigilan niya mag-yosi. Idol, Ramon Bautista. O, eto na yung hinahanap mo. Si Idol, Ramon Bautista, hinahanap ka. Hello! Cut out! Meron siyang backstyle ba yun? Opo. Meron siyang Lancer, puro backstyle, puro JDM ang nilalagay niya. Magro-road test siya dito, mag-collab tayo, okay lang ba yun? Okay lang. So kaming dalawa, mas bata siya, medyo bata, matanda akong konti, ikaw pinakamatanda. Siyempre. Okay lang. Okay mga kapatid,
Idol, Ramon Bautista, sana makapasyal ka dito sa atin. At mag-collab tayo kasama si Chip. Okay. Dumi na kami. Okay. Ano na yan? Saan to? Crosswind din. Crosswind din yan. Oh, yan. Kay Kaleo. Yan, malapit na yan. Yan. Oh, to, Kaleo, malapit na to. Pasado na yung liner. Kakabit pa lang. Pasado na sa atin yun. Pwede na yun, no? Sige. Sige, pasado na yun. Kaya mga kapatid, dapat, kung halimbawa, nagpa-cleaning kayo ng manifold, ito kasi na-cleaning na rin to. Kaya lang, dahil sa lahat naman ay kinalas na rin dito, so yun din yung magiging charge niya yung cleaning ng manifold, ng EGR, lahat-lahat. Tatanggalin din yung cover. So ganun din yung magiging charge. Kaya pag nagpa-cleaning kayo ng inyong mga manifold, ng inyong mga EGR, ipadamay nyo na yung mga injectors. Kasi tulad nito, ang problema nasa injectors, ipina-cleaning sa ibang shop. So ngayon, dinala sa amin para sa injectors, ganun din ang magiging charges. Ganun din kasi yung trabaho. Dalawang mekaniko naman yung humawak nito, kaya hindi ako mag-aalala. Okay. Start na. Sana wala nang problema. Malalim na yung gabi. Mag-alas 9 na. Kaya mo yan, Ka-Richard. Na. Malamig pa eh. Yan. Hindi pa yan hindi pa lahat yung diesel niyan. Try mo, bombay mo pa ng bombay. Ay, wala nang knock, oh. Pino-pino na, oh. Ganda na nung andar, oh. Si Sir, oh. Pero si Sir, oh. Kakauwi na ng Tarlac. Malayo-layo pa, kaya dapat sigurado. Painitin muna, ha. Rudy, Richard, painitin muna natin, ha, para sigurado.